Hi guys, good morning. So it's our 6th day here in Fukuoka, Japan. Today, dito naman kami mag-explore sa Central Fukuoka. First time namin hindi lalabas ng Fukuoka. And ang pupuntahan namin dito, mga shrine and temple. Pupuntahan namin yung Kushida Shrine. Si Kushida Shrine daw guys is napaka-importante and historic dito sa Fukuoka, Japan. Kasi yung cultural identity daw ng Fukuoka is nakatied deeply sa Fukuoka City. So pupunta din kami ng Tochoji Temple. Yan yung may sikat na giant seated wooden Buddha. Siya daw yung isa sa pinakamalaking wooden Buddha dito sa Japan. Pero bago kami mag-explore dyan sa mga lugar na yan, sa umaga pupunta muna kami ng Nanzoin Temple. Yan yung may sikat na reclining Buddha. So on the way na kami sa bus station para pumunta ng Hakata Station. Kasi dun yung sakayan na train papunta dun sa Nanzoin Temple. Mga 30 to 40 minutes rides lang daw based sa Google Map. Ayan, check natin guys ulit yung Google Map. Dito yung Nanzoin Temple sa Google Map. So start na natin. So magbabas kami guys. Bus number 48 sa Kuramoto Station. And bus 48 yung sasakyan namin. Then sa Hakata Station, hanapin namin yung Fukuoka Kuyutaka Line. 5 rides daw. Papunta ng station na malapit doon sa Nanzoin Temple. Dadating kami doon, 10:28. Isang oras pala yan, no, guys, bago makapunta doon. Medyo matagal kasi pala yung alis nitong bus, 9:43 pa. And I think doon na lang din kami magla-lunch kasi may masarap daw na restaurant doon na malapit sa Nanzoin Temple. Ayan. So, start na natin to. Let's go! Tawid kami dito. First time namin makapunta dito sa part na to. Doon lagi kami nasa sa kabila na bus station. Ngayon, yun nata yung bus station na sasakay namin. 9:32 pa lang naman yung alis ng bus 9:43. Dito na kami sa tapat ng Hakata Station. Dito naman kami binaba sa mismong tapat. Hindi na namin kailangan tumawid. Ayun yung Hakata Station. May nakita kami guys eh. Yan yung bus na yan. 2 rides lang papunta dito. Yung tinuro kasi ni Google, mga 10 minutes pa bago dumating eh. So 5 rides yun. Ito naman 2 rides. I'm not sure ba't hindi ito pinakita ni Google. Mas mabilis to. So ngayon papasok kami dito. 10 pa naman yung alis ng train. Hahanapin pa din namin. Right now, 9:48 na. 12 minutes na lang. Pero yung biyahe guys, based sa Google, 25 minutes lang pala. From Hakata Station going to station na malapit sa Nanzoin Temple. Yan, malapit lang pala talaga. So tara, pasok tayo dito. Let's go! Maglo-load muna kami ng IC. Ayan, 3,000 yung pinaload niya. Doon lang in-insert guys yung pera. All fare information will be displayed in English. Ayan, 2,000. 2,000 yen. 565 na lang pala yung balance ko. Ayan, 2,565 after. Dito pala sa JR line itong line na to. Wala kasing sign na nakalagay dito guys sa labas. Baka dito sa loob meron. Ayan, pero may tinanungan ako yung na dun sa information center or dun sa may ticketing booth. Ayan, pasok daw kami dito. Ayan, dito lagi kami napasok nung may JR Kyushu Railway Pass pa kami. Hanapin natin yung line na yun. Medyo mahirap banggitin yung line eh. Asan yun? Walang nakalagay ng mga sign dito kung nasan yung line na yun. Pero nakalagay dito, platform 8. Ito, platform 8. Pasok tayo dito sa 8. Ito na lang yung tandaan natin. For Nagota. Ayan guys, Nagota. Dito naman yung tinuro nung Google Map. Platform 8. Ito, platform 7. Baka sa kanan pa yun. 10 pa naman yung alis. 9:55 pa. Tara. Let's go! Platform 8. Diretso daw tayo dito. Wala ditong mga sign ng lines.
Hindi kagaya dun sa Tokyo and Osaka. Pero yung titingnan nyo na lang siguro yung track number or kung ano yung platform. Isa lang naman yan guys eh, yung platform and track number. Kaya pwede kayo dito magantay. Ang alam ko aircon dyan. Pag winter, may heater dyan. Punta tayo dito sa platform 8. For Nagota tayo. Ayun guys, alas 10 yung alis. Rapid service pala yun. For Nagota. 10:25 na doon na tayo. Yung station na pangalan is Kido Nanzowin Mei Station. Yun pala yung station na malapit doon sa Nanzowin Temple. Nanzowin din naman pala pangalan. Rapid pala yung sasakyan naming train kaya mabilis. Pag local train, medyo madadagdagan lang ng konting minutos. Siguro mga 30 to 35 minutes. I'm not sure lang, baka mas mahal to rapid kasi. Kasi pag mga local train, mas mura yung bayad. Malapit na guys yung train namin, nadyan na. Parang puno. Pero usually, yung mga tao dito bumababa sa Hakata Station. Kaya siguro mababawasan nyo ng malala. Ayan. Puno. Ayan, bumaba lahat. Makakaupo tayo. Let's go! 10:02 na. Medyo delay nga itong train. Nakalagay din naman dun sa sa Google Maps, significant delay. Parang medyo laging nadidelay dito ng mga konting minuto yung mga bus tapos train sa Fukuoka. Ito guys, significant delay ang cellphone. Sa Osaka and Tokyo, ano dun smooth eh. Kung ano talaga yung nakalagay dun sa Google Map, yun yung nasusunod eh. Dito medyo delay kasi na-experience namin yung mga bus. Minsan late ng 1 minuto, 2 minuto. Pero okay lang, 2 minuto lang naman. Ayan, palis na. 10:03, ayan, 3 minutes lang naman delay. Pero nakalagay dun sa Google Map, significant eh, ano? Dito na tayo sa malapit na station dito sa Nanzowin Temple. Head Temple. 5 minutes walk lang pala yan. So tara, let's go! Ito guys yung pangalan ng station. Kido Nanzowin Mei. Nandito na kami sa labas ng Kido Nanzowin Station. Malit lang pala itong station na to. Sobrang init dito ngayon. And parang medyo malamig yung hangin dito. Mukhang palapit na talaga yung autumn. Medyo malayo din pala yung lalakarin and paakyat din siya. May nakikita ako dun mga naglalakad sa taas sa may gitna ng bundok. Ang payapa dito guys. Perfect weather na naman for today. Sana ganito din bukas kasi mayroon ulit kaming day tour bukas. And para ma-appreciate namin yung pupuntahan namin, dapat ganito din yung weather. Blue sky. Medyo scenic din kasi yung pupuntahan namin and nakadepend din siya sa weather. Sana ganito din yung weather tomorrow. Meron pala dito sa station na nakalagay kung ano yung mga rules sa Nanzowin Temple. Bawal daw kumain doon, bawal daw mag-smoke and beer. Kailangan daw i-cover yung tattoo. Tapos yung admission fee guys is 300 yen lang. And free siya pag under 18 ka. Papunta na kami dun sa Nanzowin Temple. And ito yung bridge na lagi kong nakikita. Ano tawag dyan? Harmony Bridge? Yan, search natin guys mamaya. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero pwede kang mag-xylophone dyan. Ayan, magpapatugtog daw siya. Dito. Doon pa pinapokpok. Try natin magpatugtog dito. Parang cellphone to guys eh, ano? Tingnan nga natin yung tunog pag sunod-sunod na pag ganun.
Maganda nga naman. Pagpabalik. Mas maganda yung papunta doon. Parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa uli na natin to. Dito lang naman yan guys. Ayan. Na dito lang yung Pamalo. Ang alam ko guys, bawal mag-video dito sa Nanzowin Temple pag malapit na. So, I think hindi ako doon makakapag-vlog. Pero pwede naman gamitin yung cellphone. Kukuha na lang ako ng mga videos, ganun. Pero hindi na siguro ako magsasalita doon. Para hindi na din maingay. Ang tahimik dito. Ito na ata guys yung papasok ng Nanzowin Temple. Ganito yung gusto kong vibes. Ano? Sobrang chill. Hindi ganun kadami yung tao dito. Or dahil na dito pa lang tayo sa labas. Nakaka-chill lang vibes eh. Sarap sa pakiramdam eh. Sobrang nakaka-relax ganun. Ayun, may nakalagay, no record for long time. Bawal tayo dyan. Bawal din yung mga selfie. Yan, parang ito yung nadun sa may labas ng station kanina. Same lang. Mukhang bawal talaga mag-video guys. Ayan. Itatabi ko muna tong camera ko. Pero kukuha ko ng mga videos gamit yung cellphone. So tara, let's go! How you needed a solid way to be yourself. Now you're free in every way, and you see I was all wrapped up in everything, but now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you need me, I wouldn't bother. If you're with another man, I don't even care. Tell me that you're sorry, my cold shoulder is yours since we're older. See, you got what you asked. I got wind, I got wind under my wings. I got wind, I got wind under my wings. So tell me that you need me, I wouldn't bother. If you're with another man, I don't even care. Tell me that you're sorry, tell me that you're sorry, tell me that you're sorry. See, you got what you have. I got wind, I got wind, I got wind under my wings. I got wind, I got wind under my wings. Tapos na kami sa Nanzowin Temple. And ayun, hindi ko kayo masyado nasama kasi bawal yung camera doon. Ayan, patawid na uli kami guys dito sa tinawidan namin kanina. And dito kami kakain. Oh. Yan, may restaurant dyan. Medyo katapat ng entrance ng Nanzowin Temple. Right now, 12:13 PM na. Ayan, tawid na tayo.
kumain na ako guys ng ice cream dun sa mismong Nanzoin Temple. Ang mura ng ice cream dun, 300 yen lang. Right now, dito kami kakain. Masarap daw dito eh. Lagi ko nakikita sa mga vlogs. Ayan, sana open kasi mukhang sarado eh. Ayan, cash only. 11 a.m. to 2:30 p.m. yung opening niya. Mukhang sarado. Ito yung restaurant. Japanese lang yung pangalan dito sa Google Map. Ayun, naka-close siya ngayon. Thursday ngayon guys, ayan. Tomorrow pala siya mag-o-open. So, naka-close pala siya ng 4 na araw. Dito open ang Friday, Saturday, Sunday. And 4 hours lang siya nag-o-open everyday. 11 a.m. to 3 p.m. Pero dito, 2:30 p.m. yung nakalagay. Baka yun yung last entry, 2:30 p.m. Friday, Saturday, Sunday lang siya bukas. Baka naman open din siya ng Monday, hindi ko lang sure. Pero dito sa Google Map, ayan. Close siya ng 4 na araw from Monday to Thursday. Ngayon Wednesday, October 9, 2025. So sarado siya. Baka sa Hakata na lang kami kumain. Let's go! Balik na kami dun sa station. Sarado pala siya. Sayang. Gusto ko pa naman matikman yun. Walking distance lang naman guys yung station dito. Actually, pagkaliwa natin dyan, nadyan na yung may mga xylophone na bridge. The Melody Bridge pala ang tawag, hindi Harmony Bridge. Harmony The Melody Bridge. Parang sarado nga yung mga restaurant dito every ganitong day. Mukhang weekends lang talaga nagbubukas. Friday, Saturday, Sunday. Nandito na ulit kami ngayon sa The Melody Bridge. So, nandun lang guys yung station. Ayan. Sobrang kalapit lang nitong The Melody Bridge. Gutom na ako, hindi pa ako makakain. Pero nakapag-ice cream na ako kanina. Yun yung almusal ko today. Mix. Green tea and vanilla ata yun. 300 yen lang guys. Sobrang mura ng ice cream dun. Yung cone ice cream. Pusa dun no. Iba na yung kulay. Kanina yan eh. Black, white. 12:35 ba yung dating ng train? Right now, 12:20 p.m. pa lang. So, mga 15 minutes pa yung antay namin. Sayang, hindi tayo nakakain dun sa restaurant. Gusto ko pa naman tikman yung mga pagkain dun. Dito na lang muna kami guys, magpapalipas ng oras sa labas. Kasi parang walang upuan dun sa loob ng station eh. Nandun yung reclining Buddha. Dun. Ayan, dun. Sa taas na yan. Actually, kita nga yung yung portion dito ng reclining Buddha. Hindi lang siguro halata dito sa video kasi natatakpan ng mga puno. Nakikita ko yung kulay niya eh. Nandito pa din kami sa train station. Nag-aantay ng train. 11 minutes pa bago dumating yung train. May binibigay pala na mapa guys dun sa loob ito. And nakalagay dito, ito daw reclining Buddha is yung pinakamalaking bronze statue sa buong mundo. Meron daw siyang length na 41 meters, height na 11 meters, and yung bigat niya is 300 tons. So yung kulay niya medyo may pagka-green white. Para kasing yung pagkakaintindi natin yung bronze medyo maroon or red. Yun, ganun. Sabi daw nila kasing laki daw ng Statue of Liberty yung reclining Buddha kapag tinayo mo. Sobrang laki naman talaga guys kanina. Nakaka-amaze. Amazing! Ayan. May mapa naman. May mga portion dito na hindi kami napuntahan. May mga shrine. Sobrang taas kasi ng aakyatin and masakit na daw ang tuhod ng asawa ko kaya hindi na din kami tumuloy. And hindi na din talaga totally pwede gumamit ng camera. Kahit photo, hindi na din pwede. Ayun, kaya hindi na din kami pumunta. Babalik na kami ng Hakata and doon na lang kami kakain. Maghanap na lang kami guys ng magandang pwedeng kainan. So tara, let's go! May nakalagay naman dito, truck number 2 for Hakata Station. Kahit na tayo, doon na lang siguro tayo sa taas mag-aantay. Pero may train na dumating. 8 minutes na lang naman. Ayun, nakalagay din dito for Hakata. Ganda ng design nito, oh. Ayun, nakita tayo dito guys for Hakata. Truck number 2. Ayan guys, nandito na kami sa Hakata Station and right now it's 1:05 p.m. na.
Dito na naman tayo sa JR Station. Exit 7 daw kami guys, sabi ni Google Map. Kasi yun yung labasan na malapit dun sa kakainan namin. Ayan. $450 yan yung pamasahe. Nandito na kami sa labas ng Hakata Station sa likod. Dito daw yung daan papunta doon sa Hakata Iso. Doon kami guys kakain. Actually, sikat yun dito na restaurant eh. Dito sa Fukuoka. Sabi nila one of the best ramen restaurant here in Fukuoka, Japan. Ang downside lang doon, mahaba daw lagi yung pila. Ayan, sana wala masyadong pila mamaya. Let's go! Pew pew pew. Pew 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 pew. Parang connected dito yung mga building. Eh no? May subway dito. Oo nga, connected nga yung mga building dito via subway or dun sa ilalim. May daan pala sa baba papunta dito sa area na to. Sobrang ganda guys kanina dun sa Nanzoin Temple. And sobrang ganda ng vibes. Nakaka-relax yung atmosphere dun sa loob kanina. Wala masyadong tao kanina or ganun ba lagi yung Nanzoin Temple. Parang hindi siya overcrowded kagaya ng ibang top destinations. And sakop pa din pala ng Fukuoka yung Nanzoin Temple. Malapit lang naman siya from Hakata Station. Around 28 to 30 minutes lang yung biyahe. Depende sa train na sasakyan nyo. Pag local train kasi madaming bababaan yun eh. Or madaming stops na gagawin. Unlike nung mga rapid train, konti lang yung stops kaya mabilis. Pero magsimbilis lang ata yung mga ganun train. Ito yung way papunta dun sa Hakata Iso. One of the best ramen here in Fukuoka, Japan. And I rate natin guys yung Hakata Iso compared sa Shinshin Ramen. Actually, itong ramen restaurant na to, itong Hakata Iso, una ko siyang nakita yung branch niya dun sa Nakaso. Since yung second destination kasi namin is sa Hakata Old Town, dun sa mga shrine and temple dun. Mas malapit kasi ito dun. Kaya ito na lang yung pinuntahan namin na branch ng Hakata Iso. Kanina ko lang din siya nakita nung nasa train kami. Nung naghahanap ako ng malapit na kainan dito sa Hakata Station. Or malapit na kainan dun sa Hakata Station. Pero medyo malayo din pala yung lakarin. Siguro mga 10 to 15 minutes. Ang dami ditong ramen restaurant. Ang dami naming nadadaanan. Ito guys, meron pa dito. Since 1980. Mukhang masarap din eh. Tara, tawid na tayo. Diretso daw dito. Let's go! Parang pag magtatrabaho nga ako guys, dito na lang sa Fukuoka. Pag papapiliin ako sa tatlo, Osaka, Tokyo, or Fukuoka, dito ako sa Fukuoka. Kasi chill lang eh. Hindi overcrowded. Saka parang dito yung may pinakamurang pagkain dun sa tatlo. Basta dito sa Fukuoka City. Parang ayoko din kasi dun sa mga medyo malayo sa city. Parang limited lang yung pwede mong gawin. Pero ito yung pinakang gusto kong tirahan dito. Kung mabibigyan ako ng opportunity na magtrabaho dito, siguro i-grab ko. Ayan, kung mabibigyan. Pero parang malabo. Mukhang malapit na kami. May nakikita na kaming mahabang pila. Ayun oh. Ayun, sa may kanto, tatawid pa. May pila yan, tingnan mo. Uy, kaunti lang. Yun, kaunti lang. Bilisan natin, dumadami. Let's go. Yan ba yun? Ayun, may haba pa pala. Mayroon pa pala dun sa kabila. Ayun guys, so pinipilaan siya. Sana worth it naman yung pila natin. Sana matalbugan niya yung Shinshin Ramen. Ang haba pala ng pila. Magkakahiwalay lang yung pila. Pero mahaba. Nakapila na kami. And sobrang layo ng pila. Putol-putol kasi para hindi ma-block yung way ng mga building dito. Na doon pa yung pinakang dulo or pinakang dulo ng pila. Mukhang locals daw yung mga nakapila, sabi nito. Kasi mga galing sa trabaho eh. Ano? Galing sa trabaho. Nahihiya magsalita. Ayan, orasan natin guys. Anong oras na ba ngayon? 1:36? Natatakman kasi ni Bumi yung 1:26 kami nag-start pumila dito. Sana hindi tayo buti ng 30 minutes. Pwede na sa akin yung 30 minutes.
Hindi ko kasi makita yung yung orasan dun sa cellphone ko. Ito guys, pakita ko. Ayan. Natatakpan ng golden retriever namin. Sumabaksa. Ayan. Kala ko kanina 136 eh. 126 lang pala. Ayan yung makulit kong aso. Ayan. Si Boomy! Niloloko yan sa amin ng mga bata. Pag nilalabas ko. Lagi ko kasing nilalabas yan paghapon. Yung dalawang aso na yan. Yung isa Labrador. Itong isa Golden Retriever. Niloloko ng mga bata sa amin. Toasted Retriever daw. Yung skin kasi niya medyo dark eh. Ano skin? Ay, yung balahibo kasi nung Golden Retriever namin medyo dark eh. Ayan, medyo may pagka-dark retriever. Pero pag bagong liguin guys, kumikintab yung balahibo nun. Talagang golden na golden. Golden na golden! You were tall, Yeah. I looked up. Magkakahiwala yung pila eh para hindi ma-block itong daan. Your first line Arigatou gozaimasu. won't forget. Mukhang mabilis naman yung pila. Malapit na kami dun sa pinakang entrance ng restaurant. People staring as we stepped outside. They had only one goal. Give me your Nakuha na namin yung ticket namin para sa mga order namin. Ayan. So, dalawang all toppings na ramen, 10 gyoza, tapos isang rice bowl. Almost 4K yung binayaran namin. And dito pala baliktad. Mag-insert ka muna ng cash bago ka pumili ng order mo. Sa Ichiran kasi guys, di ba? Pipili ka muna ng order mo, saka mo babayaran. May machine din dito para makuha mo tong mga ticket na to. Habang nakapila kayo, tatawagin kayo dito sa pila na pwede na kayong kumuha ng ticket. Yan, ganun yung process dito. Kinuha na sa amin yung mga ticket namin. No, we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. Ayun guys, nandito na yung order namin. Ngayon, all-in toppings na ramen. Yun na lang in-order namin. Tikman natin. Nandito yung isang order namin. Rice toppings. Hindi na dumating yung gyoza. Mali yata yung napindot namin kanina. Ayan, kain muna tayo. Still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond Ang sarap. So far, ito yung pinakamasarap na ramen na nakain ko dito sa Fukuoka. is real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. 'Cause we have each other. That's what it's all about. I was no Tapos na kaming kumain and sobrang sarap ng ramen. Para sa akin siya yung pinakamasarap kong nakain na ramen dito sa Fukuoka so far. Mas masarap siya kaysa Ichiran and Shinshin Ramen. Medyo napadami lang yung kain ko ulit. Hindi lang dumating yung gyoza namin. Bali, 2 rice meal yung binigay sa amin. Pero number 1 pa rin guys yung Hakata Furyo. Mas masarap pa rin si Hakata Furyo kaysa kay Hakata Iso. Number 2 yun. Ang number 3 si Ichiran, number 4 si Shinshin Ramen. Ganyan guys yung rankings namin based sa panglasa namin. Pero nag-search ako, walang Hakata Furyo dito sa Fukuoka. Sa Tokyo lang pala meron nun. Try kong hanapin ulit sa Google Map pero parang wala. Sinerch ko na yun bago pumunta dito sa Fukuoka. So ngayon guys, pupunta na kami ng Hakata Station again. And sasakay naman kami ng subway papunta dun sa Tochoji Temple. So yun yung una naming destination dito sa Fukuoka City. Let's go! Bigla akong inantok guys pagkatapos kumain. Right now, 2:26 PM na. Medyo nakakantok talaga yung ganitong oras kasi ngayon 1:26 PM pa lang sa Pilipinas eh. So babalik kami sa Hakata Station. Pero may way dito ng pa subway na. Malapit na dito sa area na to. Tiningnan ko yung temperature ngayon dito sa Fukuoka. 27 degrees pala. Pero parang hindi naman mainit dahil hindi nga kami pinagpapawisan habang naglalakad. And humahangin pa. Sobrang presko yung pakiramdam. Saktong-sakto ng weather. Hindi malamig, hindi rin mainit. Sobrang blue ng sky guys. Perfect weather. Dito na kami sa katapat ng Hakata Station. Dito na tayo papunta ng subway station. May daan naman dito. Medyo inaantok pa din ako. After ng Tochoji Temple guys, mag-Ushida Shrine na din kami. And after nun, I think uuwi muna kami, magpapahinga. Ay ito, meron yung sign ng Subway Airport Line. Ayan. Sa ngayon, ito palang line na to yung nasasakyan namin. Hindi pa namin ako nasasakyan yung green na yun.
Yung Nanakuma line. Ganda dito eh, no? Kahit saan ka pumunta talaga dito sa Japan eh, ang ganda eh. Saka yung hangin guys, kahit nasa city kayo, no? Fresh na fresh din yung ano eh, hangin eh. Walang kamoy-amoy. Kaya sobrang presko dito maglakad eh. Yung weather ngayon parang katulad na nung May. Yung na-experience namin sa Tokyo nung May. Parang ganito na din. Siguro mas malamig lang ng konti doon. Sundan natin tong Subway Airport Line. Pakita ko na din yung Google. Ayun guys, 27 degrees daw ngayon. Pero parang 22, 23 naman yung pakaramdam. Hindi masyado mainit dun sa labas. Hindi nga kami pinagpapawisan kahit ang layo ng nilakad namin. Saan tayo? Ito, dito na daw papasok. Ito guys yung sa Google. Hakata Station, entered ako kami sa East 7. Yun nata yung pinasukan namin, yung East 7. Papunta ng Tochoji Temple. Bababa kami ng Gion Station. And isang stop lang pala yung dadating kami 2:39 PM. 3 minutes na lang pala, nandun na tayo. Hindi yan. Dito tayo sasakay sa 2:42 PM. Yan, platform 2. Dadating tayo dun 2:44 PM na. So tara, let's go! Pasok tayo dito. Baba daw tayo dito guys sa kanan. Ang taas na naman eh. Ang galing nila gumawa ng subway dito eh. Kailan kaya magkakaroon ng ganyan sa Pilipinas? Ayan, Pero ang alam ko may ginagawa ng subway sa Metro Manila. Dapat Japanese company nila lang ang gumawa nun eh para pulido ang pagkakagawa eh. Sa kaliwa tayo, platform 2. Dito truck yung nakalagay eh, no? Truck number 2. Pero parang pares lang naman yun guys. Dito na kami sa Gion Station. Parang kami lang yung bumaba. Elevator ba tayo? Tara. Elevator daw kami guys. Ano, para tayong nasa Tokyo. Ganito yung mga itsura ng subway station dun eh. Gion. Cute dito ng mga upuan, may mga ganyan pa. Sakay na tayo dito sa elevator. Mukhang maliit lang naman yung Tochoji Temple. And yung Kushida Shrine. Mukhang mabilis lang siguro tayo dun. Siguro 15 minutes yung itatagal natin dun sa dalawang yun. I mean, 15 minutes each. Ayan, dito na tayo. Ayan, labas na tayo dito. 210 yung pamasahe. Mahal, kahit isang stops lang. So, hanapin natin yung ano bang exit yan. Tingnan ko ulit sa Google Map. Ayan guys, walang nakalagay dun sa Google Map kung anong number tayo mag-e-exit. Pero may nakalagay dito. Ito, Tochoji Temple. Sa number 1 daw tayo mag-e-exit. Yung number 1, dito lang. Ayan. Dito tayo sa number 1 exit daw. Sa kanan. Nandito na din siguro yung Hakata Old Town. Malapit dito sa Gion Station. Ang dami pa lang doon temple. Magkakatabi. Dito tayo pupunta. Ayan. Yung isa natin pupuntahan ito. Kushida Shrine. Magkatabi lang pala yun. Saan? Yan yung malapit sa atin eh. Yan yung malapit sa atin. Sige, pagkatapos din tayo. Yan yung pinasukan natin nung nakaraan eh. Malapit dun sa sa headquarters ng Ichiran. Ayan, magkalapit na lang naman pala guys yung Tochoji Temple at Kushida Shrine. Ayan, ang taas na naman nalalakarin. Walang mga escalator dito pataas. Alanganin pala mag-subway dito pag kakarating nyo lang dito sa Fukuoka galing Pilipinas. Mag-gana na lang kayo, mag-bus or taxi na lang siguro. Ito na agad paglabas ng station. Ayan, mayroon na agad ditong temple. Pag walang guys, Storygate Temple yan. Ito na ba yun? Ayun.
Ayun, lapit tayo dito. Parang ito na nga yung Tochoji Temple. Na mayroong malaking seated Buddha. Ito nga guys. Ito na nga siya. Ayun, Tochoji Temple. Ayun yung malaking Buddha. Yung the Great Buddha of Fukuoka. And dito din nakalagay yung history niya. Ito, 1821 pa daw itong santo. Yung topography. Pagkalabas lang pala to guys ng Gion Station. Exit number 1. Saan na yung asawa ko? Ayun, punta na siya doon. Hanggang alas 3 lang siya, oh, nakalagay. Anong oras ba? 2:52. Buti medyo umabot pa tayo. Ano to? Hanggang 1500. Ito pa lang, magka-close siya ng 4:45. Open ng 9 AM. Ang payapahan na naman dito. Ba't ganito sa Fukuoka, ano? Yung vibes, ang ganda. Parang nakaka-chill talaga eh. Parang ang bagal ng pacing eh, no? Parang okay lang na tumambay ka, hindi mo kailangan magmadali. Doon kasi sa Kyoto, no? Ang daming tao lagi ng mga ano doon, ng mga shrine and temple. Kailangan mo pang kagahan doon sa Kyoto. Kasi pag hindi mo inagaan, mapapasama ka sa sobrang dami ng tao. Ayun guys, yung pagoda dito. Sa YouTube ko lang lagi nakikita yun eh. Nakikita ko na ng personal. Let's go! Ito daw guys, sa Tochoji Temple. Ginawa daw to noong 806 AD. Sobrang matagal na siya talaga. Mga around 1,400 years ago. Mga ganun, kung tama yung computation ko. Tapos, kino-consider din to na pinaka-oldest Shingon Buddhist temple in Kyushu or dito sa Kyushu region. Yung tawag daw dun sa Great Buddha of Fukuoka is Fukuoka Daibutsu or Wooden Buddha. May binabasa ako dito eh. Ito daw yung isa sa pinakamalaking seated wooden Buddha dito sa Japan. So may height daw siya guys na 10.8 meters or 35 feet. Nakompleto daw yung giant Buddha na yun noong 1992. Ginawa daw yun ng almost 4 years. So yun yung pinakang na-search ko na history nitong Tochoji Temple. Pero sobrang nakaka-relax talaga dito kahit paulit-ulit ako. Ang ganda ng vibes eh. Tapos may hangin pa ng ganyan. Naalala ko tuloy nung naglalakad ako mag-isa dun sa sa Ueno Park. Parang ganito yung vibes pero may temple dito. Yun yung pagkakaiba. Lapit tayo dito sa pagoda. Tingnan natin yung niya, yung itsura niya pag malapit. Yung mga pagoda dito sa Japan halos pare-pare sila ng kulay. From Kyoto to Tokyo to Fukuoka. Ito ata yung 3 PM nagko-close. Ayan, dito lang tayo sa labas. Ang alam ko bawal dyan mag-photo video sa loob. Hindi ko na lang kukunan. Namoy dito yung usok ng insenso. Titingnan namin yung giant wooden Buddha. Pangalawang giant Buddha na to kung sakali. Ayan, nakuha na ng ticket yung asawa ko. Ito. Walang masyadong tao dito guys. Or dahil weekdays ngayon. Tapos na kami dito sa Tochoji Temple and nakita na namin yung seated giant Buddha. Sobrang ganda guys. Mayroon pa siyang hawak-hawak na golden wheel. Sobrang laki. And nakalagay din doon 4 years nga siyang ginawa. Nag-start noong 1988, natapos noong 1992. Parang mas na-amaze nga ako sa kanya kaysa dun sa Nanzoin Temple ba? Tama ba? Pero malaki pa din yung dun sa Nanzoin Temple. Ayan. Ayaw ko naman yung kumpara. Ayan, magpapapsigal daw muna kami. Ang mura ng ice cream dito. Ito 270.
Yung iba 170 lang. Itong nasa baba. Ayan. Ito 120. Yung cone ice cream 300 lang. Kunin na natin itong isa. Matcha popsicle. Take away? Okay. Apo here. こちらですね。 Thank you. Ayun, may kainan dito sa loob guys. Dito muna kami. Kain muna kami ng ice cream dito. Ito, ganito yung cone ice cream dito. Mura, 300 lang. Matcha popsicle. Okay. Matchang-matcha yung lasa. Ganito yung gusto ko. 275 lang guys. Panalo na naman. Ito guys yung order ng asawa ko. Ang laki nung ano eh, no? Lagayan. Lagayan ng ano eh, bulalo. Diyan yung iniwisik ko. Asan? Dito yung iniwisik ko. Oh. Kaya pala parang may mga ano, may mga matcha-matcha na maliliit. Nasa maliit na baso lang. Dito na. Sa tsahan. Patikim ako. Ako muna. Matcha-matcha. Ewan ko lang kung magugustuhan niya eh. Tumorder ulit ako. Yan, cone ice cream. Chestnut yung flavor. Nakaka-curious ako eh kung anong lasa niya. Kakatapos ko lang kainin yung isa kong biniling ice cream. Ito naman, na-curious kasi ako sa lasa niya eh. And mainit kasi sa labas guys eh. Kaya parang sarap kumain ng ice cream. Dito lang naman tayo kumakain sa Japan ng mga matatamis na pagkain. Sa Pilipinas, umiiwas talaga ako sa mga ganito. Yung kape ko nga walang sugar eh. Kaya pag nasa Japan ako, dito talaga ako nag-sugar ng maalupitan. So, kainin muna natin to. After nito, walking distance lang yung Kushida Shrine. Based sa Google, 5 minutes walk lang. Ayan. So, kain muna tayo. Para siyang walnut, gano'n. Lasang walnut. Tapos na kami kumain ng ice cream and on the way na kami papunta ng Kushida Shrine. Yung Kushida Shrine, tatawid lang daw dito tapos dire-diretso lang. Ang ganda talaga ng vibes dito sa Fukuoka. Sobrang relax, chill. Ganito yung gusto kong atmosphere. Yung parang yung chill na chill. Yung hindi mo kailangan magmadali. Saka yung hangin guys, sobrang napaka-fresh kahit na dito ako sa city. Ganon din naman daw sa katapos Tokyo. Pero dito kasi parang yung aura ng mga tao, hindi sila ganun kabilis maglakad, parang wala silang minamadaling bagay, ganun. Kaya nararamdaman mo din yung aura ng Fukuoka eh. Actually ngayon lang talaga namin to nalibot o nagala ng ganitong oras kasi lagi kami lumalabas sa Fukuoka. Sobrang sarap maglakad-lakad dito sa Fukuoka. Ito na tayong part na Hakata Old Town. Sa Tokyo, pag may titingnan akong tao, dire-diretso yung lakad eh. Parang wala silang pakialam sa paligid nila eh. Dito, tumitingin-tingin kung saan-saan. Tapos wala akong nakikitang nagmamadali na naglalakad, gano'n. Ayan, tawid na tayo. Halos katabi lang pala ito ng Hakata Station, no? Ayun guys, yung Hakata Station. Ang lapit lang pala nito. Kaya palang lakadin to pag galing kayo ng Hakata Station. Baka maglakad na lang din pala kami mamaya. Pauwi ng hotel. Ikaw daw, ako daw, maglakad. Ayan, dire-diretso lang daw. Makikita na natin yung Kushida Shrine. Sana pagbigyan ako ng pagkakataon na makatira dito. Sa Fukuoka, Japan. Ganito yung gusto kong buhay dito. Yung last na trip namin sa Tokyo, ang bilis maglakad ng mga tao dun eh. Minsan babanggain ka pa eh. Tapos parang walang nangyayari, ganun. Dito, parang yung mga nakatira dito, nag-uusap-usap sila, nagingitian. Parang ibang ugali ng mga tao dito. Malapit na mag-autumn. Ramdam ko na. Medyo lumalamig na yung hangin eh, Mayroon na naman temple dun, O shrine. Parang may shrine dito na isa. Pero hindi na namin pupuntahan yan. Dalawa lang yung pinaka-destination namin dito. Yung Kushida Shrine and yung Tochoji Temple. Mukhang ito na nga yung Hakata Old Town. Dito na tayo yung Kushida Shrine based dito sa mapa. Ang ganda talaga ng weather ngayon. Sana ganito hanggang Monday.
or hanggang October 13. Hanggang October 13 kami guys dito sa Fukuoka. Today is October 9. Ayan, alas 5 pa naman yung sarado ng Kushida Shrine. Right now, 3:48 PM pa lang naman. May isa din kami nadaan na doon na parang shrine din. Parang ang dami din pumupunta. Ito ba yan? Ito nga yan. Pasok tayo dito. Dito ata yung entrance. Dito na kami sa Kushida Shrine. So ito yung pinakang importante and historic na shrine dito sa Fukuoka, Japan. Kasi nakatay daw to deeply sa cultural identity ng Fukuoka, Japan. Ayan, may binabasa ako dito. Ginawa daw to noong 757 AD. Ayan, mas matanda pa siya doon sa Tochoji Temple. Taon-taon daw guys, meron ditong festival, yung tinatawag na yung Hakata Gion Yamakasa. Yun, binubuhat daw yung Yamakasa dito sa around the city ng Hakata. And ayun, mga 5 kilometers ata yung layo nung parade na yun, ganun. Every July daw siya ginagawa dito sa Japan. Tinatawag din daw tong The Guardian Shrine dito sa Fukuoka, Japan. Kasi ito daw yung nagsisimbolize ng protection, prosperity, and tradition. Kaya sobrang nakatied to deeply dito sa Fukuoka, Japan. Kazariyama Floats. Yung pala yung tawag guys dun sa binubuhat nila. Kazariyama Floats. Every July, taon-taon. So yun guys, yung brief summary nitong Kushida Shrine. Nakapagano na din ako yung sa Lucky Charm. Ito, sinarte naman ako yung papel. Maghuhulog ka lang ng 100 yen dun sa loob ng shrine. Ayan, bawal lang mag-video dun sa loob. Kaya hindi ko na pinakita. Video po ito bawal guys, yan. Yung loob ng shrine. And ito yung binubuhat taon-taon, every festival. Yan, ito. Grabe, ano? Laki niyan, tapos binubuhat. Sobrang laki siguro yung nagbubuhat niyan, ano? Dami sila. Oh, tapos madami. I'm not sure kung ilan yung count. Grabe, ano? Sobrang bigat niyan. May mga sake barrels din dito. Kagaya nung Meiji Shrine dun sa Harajuku or dun sa Tokyo. Ang laki talaga nun, no? Nakakamiss eh, ano? Tapos binubuhat nila. Grabe, ano? Kaso July siya ginaganap dito sa Fukuoka. Pagka si July, ang alam ko mainit dito eh. Or maulan. Summer season or rainy season. Parang hindi ko kaya yung weather pag ganun eh. Tapos may nakikita ko dito na parang sa zodiac sign. Merong horse doon. Meron ditong ox. Hindi ko lang alam kung ano yung mangyayari kapag hinawakan mo yan. May ox din dito na parang dun sa Dazaifu, Tenmango Shrine. Pero hindi pa tayo nakapunta dun. Sa susunod na araw pa kami makapunta dun. Saka na lang siguro natin ibigay yung meaning niyan. Pero nahawakan ko na siya guys sa head and sa body. Meron ditong mga zodiac sign. 12 zodiac sign. Yung sa akin nakikita ko na. Katabi lang nitong malaking lantern dito sa entrance. Kaya siguro may ox doon tapos horse. Yung iba wala eh. Baka ba lang hindi natin nakita. Nandito na kami sa may entrance ng Kushida Shrine. Ayan, siguro puputulin ko na itong video na to kasi gagawin kong 2 part yung video ngayong araw. So,
Ngayon yung una, puro shrine and temple. Mamaya pupunta naman kami ng Hakata City and doon sa Tenjin. Tatry namin mag-explore doon kasi hindi pa kami nakapag-explore. So hanggang dito na lang siguro yung video na to. Sobrang ganda nung Nanzoin Temple, yung Buddha doon, yung reclining Buddha. Sobrang nakaka-amaze. Para sa akin, talagang dapat tingnan nyo yun pag pumunta kayo dito. So, salamat guys sa panonood. And see you on the next one. Babush!